Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. EJ Morse once again. Sana nasa maayos kayong kalagayan saan mang dako ng mundo kayo naroroon ngayon. Lalong-lalo na yung ating mga OFW na nagpapakahirap, na naando doon sa gitna ng kalungkutan, namimiss ang pamilya para lang maitaguyod at mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Thank you so much mga bagong bayani. Tayo po ay merong itutuloy na issue tungkol dito sa reaction ng Senate President na si Chis Escudero tungkol dito sa impeachment case or sa impeachment documents na na-forward sa kanila from the lower house. Maaalala ninyo na meron din tayong naunang vlog tungkol dito at yun nga ay hindi kagandahan na reaction that came from the Senate President himself, Chis Escudero. Kaya ikinikriticize natin at binibigyan natin ng komentaryo. But before that, sana po dun sa mga bago lang dito sa channel ko, kindly subscribe and hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At paki-share na rin later on itong ating vlog, itong ating commentary para lang lumaki-laki ang ating community dito sa aking small channel at marami makaalam tungkol sa mga issues na pinag-uusapan dito sa ating bansa, dito sa ating gobyerno. So, yun na nga ang naging tema ng ating vlog, ng ating commentary, ng ating nakaraang episode tungkol dito nga sa na-file na impeachment case against Sara Duterte diyan sa Senado. Hindi naman natin sinasabi or hindi naman tayo nagdi-disagree doon sa sinabi ni Chis Escudero na inupuan ng matagal ng mga congressmen itong documents or itong mga complaints na nandiyan sa lower house. Totoo naman talagang nagtagal dyan. Inabot ng 2 or 3 buwan na walang aksyon. Wow. Samantalang meron ng 2 naunang complaints na i-file ng iba't ibang grupo. 3 actually. Itong i-file ay 4th complaint. So, ang issue natin dito ay hindi rin maganda yung reaction ni Senate President Chis Escudero tungkol nga dyan sa pagkaka-file or pagdating ng dokumento ng mga documents tungkol dyan sa impeachment na galing sa lower house. Nanindigan kagad siya na wala daw basis o hindi raw sila mapipilit na patakbuhin na kagad itong impeachment proceedings na ito dyan sa Senado. Dahil nga daw ay nag-end na yung session nila nung oras na dumating yung mga documents tungkol dito sa impeachment for Sara Duterte. So, ang contention ko rito, bakit naman masyadong nagmatigas at parang hindi masyadong maganda ang presentation or yung pagkaka-deliver niya ng kanyang sinasabi tungkol dito sa impeachment case na to. Yung ibig sabihin,
hindi man lang siya naging very accommodating, very neutral tungkol sa pagko-comment dito nga sa pagkaka-file ng impeachment complaints na to. Hindi ko sinasabi nga na sila lang ang may problema. Hindi ko rin sinasabi, hindi ko pinagtatanggol ang lower house at saka totoo naman na talagang nagtagal ito rito. At hindi ko rin naman tatantanan at hindi ko titigilan ang lower house tungkol sa ginawa nilang ito. Yung sobra nilang pinatagal yung mga complaints na ipa-file nila samantalang yung pala ay decided din naman pala silang gawin ito. So ano ang dahilan? Bakit tumagal ng ganyang katagal? Naghihinala tuloy ang taong bayan na may mga consideration dito. At may mga lumalabas nga na of course manggagaling ito doon sa kampo ni BP Sara na meron daw talagang monetary consideration. Kaya lang, siyempre, hindi naman ganun kadali tayo mapapaniwala dyan dahil nga, mga ano lang ito mga haka-haka. Wala naman silang matibay na katibayan, katulad na itong si Ronald Cardema, na nagsasabi, akala mo, alam na alam niya, na meron nga daw financial consideration dito, pero ano ba ang proof mo? Ang dali kasi magsalita na ito ay merong ganitong amount na consideration, pero dapat maging responsable tayo. Kung magsasalita tayo ng ganyan, palagi tayo sanang merong matibay na proof para hindi lumalabas na ito'y fake news. Kaya nga, ganito talaga palagi na lang tayong ganito. Pag nagsalita yung kabilang side, magsasalita yung kabilang side, kukontrahin, pero wala namang hawak-hawak na proof. So lumalabas, fake news na naman. Kaya lang, para bang naging ugali na natin na kontrahin, in this case, yung side ng gobyerno, side ng Kongreso, meron tayong reaction kaagad na negative dyan, na sinasabi nyo, nagkabayaran, pero ang daling sabihin yan Ang daling sabihin yan. So pag wala kang nailabas na ebidensya, wala kang nailabas na matibay na proof, fake news ka. Anyway, yung issue natin tungkol dito kay Chis Escudero, sana man lang naging very gracious siya, naging very truthful, naging accommodating siya dahil ang kinakausap niya rito taong bayan. Nagsasabi siya na ito ang nangyari, late nang dumating, pasarado na kami or nagsara na ang aming session, so hindi na po pwede ito. Kaya lang, bakit ka hindi naging open hindi ka naging sensitive sa mga suggestions, hindi ka naging open sa ibang mga expert opinions. Nagmamagaling ka ng husto na ito ang nalalaman mo, siguradong sigurado ka na hindi na po pwede yan. At ito ay sa June 2 na mauumpisahan. Dapat naging sensitive ka rin doon sa public interest. Kasi interested ang mga taong bayan dito. Matagal naming inaantayan, matagal inantay ng taong bayan na lumabas yan sa Kongreso. Yes, may pagkakamali rin talaga ang Kongreso rito. May pagkakamali sila, ang lower house dito. May pagkakamali ang lower house dito, bakit nila inupuan ng matagal ito? Sabi ko nga, hindi natin tatantanan yan, hindi natin titigilan ang pagtatanong dyan, bakit nila inupuan ng matagal yan? Anong meron? Kaya lang, since hindi natin alam yan, hindi tayo insider, wala tayong proof, hanggang doon lang alam natin. Ngayon, pagdating naman sa Senado, sa tingin ko lang, hindi rin masyadong maganda yung response ni Chis Escudero. Bilang isang public servant,
Hindi porke ikaw ay pinakamataas dyan sa Senado, magmamalaki ka, magmamatigas ka doon sa nalalaman mo. Marami pong lumabas na magkakaibang opinyon tungkol dyan sa sinasabi nyo na hindi na po pwede dahil wala na kayo sa session. Marami pong lumabas na iba't ibang opinyon. Sana naman, balansihin ninyo, magkomento kayo, makipag-usap kayo, makipagdebate kayo, kung kinakailangan, doon sa mga tao na mayroong iba't ibang opinyon tungkol sa sinasabi nyo. Huwag nyo masyadong panindigan na kayo ang pinakamagaling, kayo ang tama. Dahil public interest po yan. Gusto namin malaman ano ba talaga ang totoo. Mali ang Kongreso nung inupuan nila na matagal. Pero hindi rin namin gusto ang reaction ng aming Senate President sa pagsasabi na wala na yan. Wala kayong basis, wag nyo kaming madaliin. Wow. Dapat hindi ganyan po ang reaction ninyo. Public interest po yan. Huwag nyo sasabihin na huwag nyo kaming madaliin at inupuan niya ng matagal sa lower house. Ipaliwanag nyo ng maayos ang posisyon ninyo, at makinig kayo sa ibang opinyon dahil mga public servant kayo. Makinig kayo sa publiko. Ang clamor ng public ay ituloy yan, at ngayon kung may basihan ka nga na hindi pwede ituloy yan, makipag-discuss ka, makipag-usap ka doon sa ibang tao na meron din namang knowledge, meron din namang nalalaman tungkol dyan, at sa palitan kayo ng opinyon, dahil hindi po pwedeng one side lang ang paniniwalaan ng publiko. Gusto naming malaman ang magkabilang sides, ang lahat ng sides, dahil ito po ay tungkol sa public interest. Interesado ang bayan na malaman yan, pati na rin ang dahilan bakit nagtagal yan ng ganoon katagal sa lower house. Again, sasabihin ko po, Mr. Senate President, hindi namin gusto ang reaction mo na para bang alam na alam mo lahat, parang wala nang ibang truth kundi yung sinabi mo. Parang ang sinasabi mo, ang salita mo, ang absolute truth. Ang nalalaman mo tungkol dyan sa kaso na yan ay absolute truth. Huwag po sanang ganyan. Makinig din kayo sa ibang opinyon. Pakinggan nyo ang sinasabi ng ibang tao tungkol dyan. Huwag nyo isarado utak nyo dahil public servant kayo, ang sineserve nyo rito, hindi ang Kongreso, hindi lang ang Kongreso, hindi lang ang Senado, kung hindi, public servant kayo ng public. Public servant kayo ng mamamayang Pilipino. Hindi po mga reporter lang ang kausap nyo dyan, hindi lang yung lower house ang kausap nyo dyan. Huwag nyo ipagmalaki na mas mataas kayo sa Senado as compared to lower house. Wala pong ganun. Ang tingin namin sa inyo, pare-pareho kayong public servants. Kaya gusto naming malaman ang katotohanan dyan. Sinasabi ko nga palagi, huwag niyong kalilimutan ang Republic Act 6713. Ito yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Sana po, lagi kayong nare-remind na dapat ay guided kayo ng Republic Act 6713. Huwag kayong masyado magyabang diyan sa posisyon ninyo. Mga public servants po kayo. Inelect po kayo diyan sa posisyon na yan para mag-serve sa mamamayang Pilipino. Kung may mali ang lower house, huwag nyo ipagdiinan na mali ang lower house at kayo ay paninindigan nyo na tama kayo. Dahil contrary po yan sa inyong sinumpaang serbisyo para sa aming mamamayang Pilipino. Babasahin ko po yung sa Section 4 dun sa Norms of Conduct of Public Officials and Employees.
Letter A, commitment to public interest. Public officials and employees shall always uphold the public interest. Yan sinasabi natin. Public interest po yan. Kaya huwag niyo masyadong iyabang na kayo ay Senate President. Public officials and employees shall always uphold the public interest over and above personal interest. Dapat walang personal interest. Huwag po nating masyadong wag po tayo masyadong magmataas. Dahil mga public servant po kayo. Pakinggan nyo palagi, every time na magsasalita kayo, isipin nyo palagi na yan po ay para sa mamamayang Pilipino. Itutuloy ko, all government resources and powers of their respective offices must be employed and used efficiently, effectively, honestly, and economically, particularly to avoid wastage in public funds and revenues. Yan po sinasabi natin. Lahat na po ng kilos nyo dyan, ipakita nyo sa aming mamamayang Pilipino na kayo ay efficient, effective, honest, and economical. Paano po magiging economical yan kung bawat kilos ay kini-question ninyo at kulang na kulang naman kayo sa paliwanag at ang nangyayari, tumatagal ang mga aksyon diyan sa Senado. Yan po ay public funds na ginagastos natin diyan sa Senado. Always uphold the public interest. Huwag niyo masyadong tingnan ang issue na yan na mas magaling kayo, mas mataas kayo as compared sa lower house. Na nawawala na yung essence ng public interest. Palagi niyo pong iisipin na ang pinagsasasabi niyo dyan, ang kilos niyo dyan, ay dapat sa public interest. Ngayon, yung sinasabi niyo, wala na ito dahil tapos na ang aming session. Wala na mangyayari dito. Yun po ba ay tatanggapin na lang naming mga mamamayang Pilipino? Natural hindi. Kasi nga, mayroong ibang opinyon. Makinig kayo sa ibang opinyon. Makipag-usap kayo sa mga taong mayroong ibang opinyon. Hindi porke Senate President kayo, kayo na ang pinakamagaling. Hindi po ganon. Ayaw naming mamamayang Pilipino ng ganon. Gusto namin magkaroon ng resulta itong i-final na impeachment cases diyan sa Senado at gusto naming magkaroon ng honest and truthful at makatotohanan na aksyon tungkol dito. At kung merong ibang opinyon, sa opinyon ninyo, makinig naman kayo. Again, sasabihin ko, hindi dahil kayo ay Senate President, kayo na ang masusunod, kayo na ang nakakaalam ng lahat. Professionalism, letter B. Public officials and employees shall perform and discharge their duties with the highest degree of excellence, professionalism, intelligence, and skill. Professionalism, intelligence, and skill. Highest degree of excellence, professionalism, intelligence, and skill. Hindi po ito ibig sabihin na binanggit ang intelligence ay ipagmamalaki nyo na kayo ang pinakamagaling dahil Senate President kayo. Kailangan po natin ng highest degree of excellence and professionalism. Ang namimiss po natin dito, yung professionalism. Tanggapin nyo po na may ibang tao na may ibang opinyon. Huwag niyong isarado ang utak ninyo doon sa nalalaman ninyo at doon sa interpretasyon ninyo. Makinig kayo. Yan po ang gusto ng mamamayang Pilipino. Hindi isang side. Again, uulitin ko, may mali rin dito ang lower house kung bakit nagtagal ng ganyan sa kanila yan. Letter C, justness and sincerity. Public officials and employees shall remain true to the people at all times. Ito na yun. Dapat po, lagi kayong true. Lagi kayong totoo. Lagi kayong honest. Lagi kayong transparent sa mamamayang Pilipino.
Huwag kayong magsasalita na akala mo absolute truth na kagad. Pag meron pong ibang opinion, yan po ay opinion ng mamamayang Pilipino na dapat pakinggan ninyo. Na dapat tingnan ninyo, dapat bigyan ninyo ng pagkakataon na marinig at kung kailangan pagtalunan or i-discuss o i-debate. Huwag po namang i-assume ninyo palagi na kayo ang absolute truth or meron kayong monopoly of truth. Meron kayong monopoly of knowledge. They must act with justness and sincerity and shall not discriminate against anyone, especially the poor and the underprivileged. They shall at all times respect the rights of others and shall refrain from doing acts contrary to law. Ito namang letter E, responsiveness to public. Public officials and employees shall extend prompt, courteous, and adequate service to public. Public talaga dapat ang inyong laging nasa isipan. Public service dapat ang inyong palaging kinukonsider every time na meron kayong sasabihin. Hindi po yung nainis lang kayo sa reporter na nagtatanong sa inyo, hindi lang dun sa nainis kayo dahil dun sa media man or media person na nagtatanong sa inyo, hindi dahil nainis kayo dun sa bagal ng lower house, ganyan na. Magkakaroon kayo ng lisensya para magmaktol sa harapan ng publiko. At panindigan ninyo na tama kayo. Makinig kayo sa publiko. Makinig kayo sa opinion ng ibang tao. Unless otherwise provided by law or when required by the public interest, public officials and employees shall provide information of their policies and procedures in clear, understandable language, ensure openness of information, public consultations and hearings whenever appropriate, encourage suggestions, simplify and systematize policy, rules and procedures, avoid red tape and develop an understanding and appreciation of socio-economic conditions prevailing in the country, especially in the depressed rural and urban areas. Ito yung sinasabi natin, no? Dapat po lagi kayong magsasabi in clear and understandable language. Ensure openness of information. Public consultations and hearings. Ito yung sinasabi natin. Whenever appropriate. Ito yung sinasabi ko eh. Pinaninindigan nyo na kayo ang tama. Pinaninindigan nyo na ganito ang rules ng Senado. Pero may ibang opinion. So dapat open kayo sa public consultations and hearings. Encourage suggestions. Di ba? May mga ibang tao na nagsasuggest. Nakikinig ba kayo? Wala, isarado utak nyo eh. Ilang beses ko kayo napanood sa television, iisa ang salita ninyo na parang absolute truth, absolutely correct kayo. Sinasabi dito sa ating Code of Ethical Conduct. Public consultations, ini-encourage dito dapat public consultations and hearings whenever appropriate. Encourage suggestions. Simplify and systematize policy. Dapat makikinig kayo. Dapat magkaroon ng public consultations and hearings. Dapat i-encourage nyo ang suggestions. Hindi nyo monopolized ang knowledge. Wala kayong monopoly of correct knowledge. So dapat nakikinig po tayo bilang public servant. Nakikinig kayo at all times sa ibang opinyon at sa opinyon ng publiko. Kaya po, Mr. Senate President, nananawagan po kami. Makipag-usap po kayo doon sa mga taong may ibang opinyon. Huwag niyo pong isarado ang utak ninyo dahil kayo ay
Senate President. Temporary position lang po yan. Temporary lang po yan. Ang permanente dito ay yung public interest. At ang permanente rito ay ang pagiging public servant ng lahat ng mga empleyado at elected officials ng gobyerno na dapat nagsiservisyo kayo sa publiko. Yan po ang permanent dito. So sana klaro po yan. At sana po, in the next few days, ay magkaroon kayo ng consultation doon sa ibang taong meron din namang nalalaman tungkol dito. Hindi lang po kayo ang may nalalaman tungkol dito. Makinig po kayo. Dahil yan po ang gusto ng publiko. Yan po ang inaantay ng mamamayang Pilipino. Isama na po natin sa discussion yung problema ninyo na bakit inupuan yan sa lower house kung kailangan pag-usapan. Pero ang importante rito, ano ba talaga ang totoo? Ito ba ay hindi na talaga pwedeng i-process? Ito ba talaga ay mabubuksan na doon sa June 2? O baka may iba pang pwedeng gawin para the earliest possible time ay maumpisahan yan? Okay? Hanggang dyan na lang po mga kababayan, mga kapatid. Thank you so much for joining me today. Sana po ay meron tayong konting napulot dito sa ating discussion.